Guys, mag-review tayo sa balita-balita ng Pepsi Paloma. Tito Soto nag-reveal na. So makikita natin guys kung anong mangyari. Tingin-tingin lang tayo. Baka may mabuklat ng mga sinwip under the rug ng mga kung sino. Di ba? Biglang lalabas. At we were trying to avoid that. Huwag natin lulukuhin Nagsalita na ang mga nagsasabong. ang mga tao. Ang tanda-tanda mo ng sinungaling ka pa. Sa wakas, Oh no! May nangyari na. Tito Soto nagsalita na tungkol sa pagsasampa ni Vic Soto ng kaso laban kay Daryl Yap kaugnay ng upcoming movie nito na The of Pepsi Paloma, kung saan sa nasabing movie ay direktang itinuro at pinangalanan nga si Vic Soto na gumahasa raw sa dating Ang totoo bang ginahasa? Yun ang hindi natin alam. Totoo ba na ginahasa? sexy star na si Pepsi Paloma na kalaunan ay Tito Soto isiniwalat ang di umano'y mga kasinungalingan daw ni Daryl Yap at matapang din itong sinupalpal ang pahayagang Ang hindi natin alam kasi sa ganito na sistema, ganito na sitwasyon, hindi natin alam kung totoo ba ang sinasabi na kasinungalingan kasi nga depende kasi sa sitwasyon kasi di natin alam sa side ni Daryl Yap at sa Vic Soto di natin alam. So pahayagang Inquirer sa di umano'y pagpapakalat ng fake news ng kampo ni Daryl Yap. Matatandaan na ito lamang mga nakarang araw ay nagsampa ng kasong 19 counts of cyber libel. 19 counts? Grabe. Pero ganun talaga. Si Vic Soto sa Muntinlupa Regional Trial Court laban kay Daryl Yap dahil sa di umano'y paninira ito sa kanya kaugnay ng upcoming movie ni Daryl Yap na The of Pepsi Paloma kung saan So, Pepsi Paloma. So, hindi pa ako mabot sa ganyang panahon kasi lang ako 1994. So, ibig sabihin, patagal na to na balita kaso ngayon lang lumabas. ito nga si Vic Soto ang itinuro at direktang pinangalanan. Ang problema nga lang is yung balita ay mabilis kumalat at bukod doon ay di natin alam yung pangyayari na yun. Gumata sa dating sexy star na si Pepsi Paloma na kalaunan ay nagpakatila. So, ibig sabihin ay kasi siguro dahil sa depressed pero matagal na yun nang nangyari na yun. So, siguro may mga sitwasyon kasi siguro na hindi natin alam tungkol kay Pepsi Paloma. Pero sabi ko nga wala ako sa sitwasyon na masabi na anong nangyari talaga. Pero base sa research kasi nag-review ako sa mga video sa mga YouTube o sa mga ibang site. Pero di ko naman masasabi kasi ito controversy naman ito Bukod sa 19 counts of cyber libel, humihingi rin si Vic Soto ng 35 million pesos bilang kabayaran sa mga damages na idinulot raw sa kanya ng paninirang ito ni Daryl Yap. Kaugnay nito ibinulgar ng abogado ni Daryl Yap na si Attorney Fortune na bago pa man daw nila ilabas ang trailer ng pelikula ni Daryl Yap na The of Pepsi Paloma ay pinadalhan na daw nila si Vic Soto. So ibig sabihin, so alam na ni Vic Soto siguro kasi nga pinadalhan nga siya ng kopya sa script na gagawin nilang pelikula or something copy na
nagpahintulot na gagawin. Pero ang totoo, hindi natin alam kung totoo ba talaga na pinadalhan o haka-haka lang. Kasi nga, kahit sino naman pwede naman gagawin na ganyan. Pero wala ako sa posisyon na magsabi na ganyan kasi marami kasing anggulo na pwedeng mangyari. Ng kopya ng script nito para ipaalam ang pelikulang gagawin nila tungkol kay Pepsi Paloma. Dagdag pa ng abogado ni Daryl Yap, natanggap raw mismo ito ni Vic Soto ang kopya ng script. Pero sabi na natanggap daw. Pero hindi natin alam kung totoo bang natanggap o hindi natanggap. Kasi kahit sino, kapag hindi natanggap, magreklamo talaga, maliban lang kung in-front mo na ibinigay sa kanya at nagpapahintulot ka. Hindi naman daw sila nag-react o sumagot dito. Kaya itinuloy na raw nila ang pelikula at hindi na raw... Diyan sila nagkamali. Bakit? Kapag ang tao hindi sumasagot, ibig sabihin, ay, nag-iisip yan. Oo, nag-iisip. Kasi nga, kung hindi yan nag-iisip, kasi sa ganyan na sitwasyon, pag maraming iniisip yung tao, hindi talaga makadesisyon. Oo. Maraming mga sitwasyon na hindi talaga makadesisyon yung tao. Yung iilan, stress, kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Yun nga, hindi pwede yung direktahan mo na sabihin natin i-publish na walang pahintulot. Nila kasalanan yun. Doon sa script. Wala naman po. Ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl tungkol doon until finally, na-shoot na lahat ng mga scenes. So, hindi na namin kasalanan yon. Kaugnay nito, nagsalita na ngayong araw si Tito Soto at inilantad na isa raw itong kasinungalingan. Hindi raw siya pinadalhan o maging si Vic Soto ng kopya ng script ng The Rise of Pepsi. Oh, nagbulgara na. So, ibig sabihin, walang permiso. Kasi nga, mismo si Tito Soto, di nabigyan. O walang pahintulot. Kahit si Vic Soto, siya naman yung idol ko eh. So, pakinggan natin yung next. Si Paloma, pagbubunyag ni Tito Soto, ang boss daw ng Viva Entertainment at Viva Max na si Vic Del Rosario ang pinadalhan ni Daryl Yap ng kopya ng script ng The Rise of Mali. Dapat, kung ganyan naman mangyayari sa huli, pinaka-importante sa lahat ay maisaguni mo muna sa mga maapektuhan sa ginagawa mong pinikula bago ka gumawa ng o mag-move. So, tuloy natin. Si Paloma at hindi raw si Vic Soto. At ang katunayan raw ay tinanggihan pa nga raw ito mismo ni Vic Del Rosario. Not true. False. They gave a script to Vic Del Rosario, not Vic Soto. Vic nor I ay... Nakita na. Nabulgar na. Diba? Ganyan mangyayari kapag ikaw mismo hindi ka sumangguni ng iba. Dapat biniripay mo muna bago mo sinagawa. Kasi maraming maaapektuhan, lalo-lalo na si Vic Soto. May pamilya yun. May anak. May asawa. Kawawa yung anak niya, binubuli kung ganoon. Tatay niya, ganoon. Mahirap. So dapat, bago gumawa ng masilan na aksyon, dapat siyang muni muna bago aksyon. Kasi mahirap pag ganoon. So tuloy natin. Never read their script. Vic Del Rosario turned it down. Binuweltahan din ni Tito Soto ang pahayagang Inquirer dahil pati fake news raw ni Daryl Yap ay pinatos nila para may mai-report lang daw. You should find out first if what you were... Ganito mangyayari guys. Minsan, yung
yung paggawa ng content, yung paggawa ng vlog, paggawa ng mga balita, para at least may ma-report ay kumukuha sila ng mga gumagawa ng mga sabihin natin sabi-sabi or chismis, para at least may comment sa tao. Oo. Ganun lang talaga ang buhay. So, dapat natin i-review reporting muna. is accurate or not, nakakahiya kumagat sa showbiz gimmick. Mainstream pa naman kayo. Dagdag pa ni Tito Soto sa mga gumagastos ng malaki pa. Sa mga gumagastos ng malaki para manira ng kapwa, ayos para bawasan siya yung yaman nyo. So, ito yung mga sabi ni Tito Soto. So, ibig sabihin na minsan ang queries, depende kasi marami kasi mga possible na pwedeng mangyari, di ko man masabi, pero according sa kanila, ito ang Tito Soto ato. So, tuloy natin. Para manira ng kapwa, ayos para mabawasan ang yaman ninyo. Sinabi rin ni Tito Soto sa kanyang post kaugnay ng pagsasampa ng kaso ni Vic Soto laban kay Daryl Yap na siguradong mananagot ka raw sa pagpatol mo sa lumang pakulo sa showbiz para Okay. lang pagkakitaan ito, tapos mali-mali naman daw ang mga hawak mong impormasyon. So, ibig sabihin, alam ni Tito Vic, hindi ko alam kung ano, pero abang-abangan natin sa mga next na mga video na lumalabas sa internet or kung ano. Gagawa naman lang tayo ng reaction video at nakita ko lang nito ay malaki itong controversy o kung ibig sabihin nito. Kasi ito, hindi natin alam kung sino sa kanila yung nagloko at gumagawa ng kwento, sino yung totoo at tunay. When you rely on an old showbiz gimmick to make money and got your facts all wrong, you will falter for sure. Samantala, hindi nagpapatinag si Daryl Yap laban sa mga kasong isinampa ni Vic Soto laban sa kanya. Sa kanyang latest Facebook naman ngayong araw, sinabi nitong ang mga abogado raw ni Vic Soto ang mali. Idinitali rin Di natin alam kung siguro pwede masabi na ang abogado ni Tito Vic Soto or Vic Soto ang mali, pero di naman natin masasabi kasi nga nasa proseso pa tayo. Nasa proseso kasi mahabang proseso para maisa tuwid, lalo na dito tayo sa Pilipinas. So dapat abang-abangan lang natin yung pangyayari. Bilang nag-reaction video dito na video na to, masasabi ko lang na mataas pa to na proseso. Pero abang-abangan natin. Daryl Yap ang schedule ng hearing sa mga kasong isinampa ni Vic Soto laban sa kanya. Dagdag pa nito, pinagbabawalan na raw siya ng korte na magsalita sa publiko tungkol sa mga kaso, kaya ito na raw ang huling beses na maglalabas siya ng pahayag tungkol dito. Posting our latest order in my case. For the information of the public, I am enjoined from making any further comment. Narito po ang pinakabagong tugon sa reklamo laban sa inyong lingkod. Number 1, nagkakamali ang Divina Law. Okay. Nagkakamali daw ang Divina Law. Pero, di ba natin alam kung totoo ba to eh. Kasi, sa paggawa ng pelikula, ay, isipin natin si Daryl Yap, hindi pa sinilang nung panahon na buhay pa si Pepsi Paloma. Sabihin natin na isinilang na. Pero ang totoo, hindi natin alam kung ano talaga. Hindi ko sinasabi na alam ko lahat. Hindi ko rin sinasabi na may nalalaman ako. Pero dahil controversy ito, papakinggan natin to hanggang matapos. Abogado ng kabila na may order na ang husgado na i-take down ang aking promo materials para sa The Pepsi Paloma. Wala pong take down order.
Number 2, ang hearing ay move na sa January 17. Hintayin ng husgado ang kanilang sagot sa aking motion for consolidation. Number 3, meron na pong gag order sa lahat. Di na kami pwede magpahayag tungkol sa merito ng kaso para di magkaroon ng kaguluhan sa pag-iisip ng tao. Ito na po ang huling pagkakataon na magsasalita ako patungkol sa kaso at naway malinaw po ito sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat, Alpha Attorney Fortune. Thank you. Makikita ang kopya. So, yun nga, may mga resolution ng lumalabas. Nakikita naman natin na nag-file talaga si Vic Soto ng mga against ni Daryl Yap. Pero yun nga, may bilta naman talaga si Daryl Yap sa mga sitwasyon na yun. So, kahit paano naman ay masubaybayan natin yung pangyayari ng kasong isinampa ni Vic Soto laban sa kanya mula sa Muntinlupa Regional Trial Muntinlupa, Court. di ba? Branch Muntinlupa. 205, nakasad dito, Marvic Vic Castelio Soto, petitioner versus Daryl Ray Spike B. Yap and all other persons acting for and on his behalf. Patay na. Kawawa yung nadamay. Pero, kahit ano pa man, ay kasali sila eh. So, it means, kung lumala pa ito, pero depende, di naman natin alam, baka manalo si Daryl Yap. O, kaya matalo si Vic Soto. O kahit sino sa kanilang dalawa ang manalo, matalo. Pero, ganun pa man, ay wala naman tayong magagawa sa ganoon. Kaya ganoon talaga ang buhay. SP case number 25-003. Nakasad dito na magaganap ang hearing sa January 17, 8:30 ng umaga. Ayan. Anong say mo dito na sinasabi ng kampo ni Vic Soto, nila Tito Soto, sinungaling si Daryl Yap? At sinasabi naman ng kampo ni Daryl Yap at sabi ni Daryl Yap mismo na sinungaling sila Vic Soto. Kanino kayo kumakampi? Na kanino ang simpatya ninyo? Ako, kung basihan natin, siguro, di ko alam, Kabik Soto ba ako, o, Kabik Soto ba ako, or sa, Daryl Yap. Pero, alam ko, na, abang-abangan na lang natin, siguro, para at least, malaman natin kung ano talaga. Pero para sa akin, Vic Soto ang pipiliin ko. Pero kung mali si Vic Soto, Daryl, depende. Kasi nga, nag-reaction vlog lang tayo. So sa mga nakisuporta, maraming salamat. At natapos na ang reaction vlog ko. Magkita-kita tayo sa sunod na video. Bye-bye!